Greetings mo mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito. Saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legal aid public service program na inyong lingkod. Okay? And in collaboration po ng Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, sa mga baguhan pa lang, pwede po bang makisuyo sa inyo, no? Bago tayo magpatuloy. Kung hindi pa kayo pag-subscribe, paki-click lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell. Upang sa ganun, ay pag mayroon po kayong mga legal concerns o mayroon po tayong mga updates, no? Ay duly notified po kayo, no? At wala po kayong mamimiss sa mga pinag-usapan natin at ang pagbibigay po tayo ng legal na impormasyon at kaalaman, no, sa ating mga kababayan, saan man po kayo o sila naroroon. Iba-iba po ating time zone, no? So it could be good morning, good afternoon, or good noon na, no, diyan sa inyo. So kung anumang oras po, anong time zone man ninyo, I wish you all well. Okay, so, okay, bago tayo magpatuloy, pwede po bang i-promote po natin yung ating libro, yung ating pong legal handbook, no? Ay, a daily companion for all. Ito pong handbook na ito is extract po ito ng mga batas, no? May kinalaman po sa buhay natin. So, extract po. So, kung meron po kayong mga curious na mga batas na gusto ninyong magkaroon man lang kayo ng glimpse, no, kung ano bang batas nito na applicable sa inyo, ito po ay napaka-handy materials kung meron kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Okay? This is hardbound materials. Lahat po ng hardbound po, no? Sorry for that, nautal na tayo, no? Lahat po halos na napag-usapan pa po natin ay nandyan po sa librong iyan. At ito po ay may kinalaman po, no? Sa mga batas na ma-encounter natin sa buhay natin, no? Since bago tayo pinanganak hanggang sa magkaroon po ng mana na issue, no? Lupa and all these things. Lahat po ng mga concerns, no, na pag-usapan natin sa ating channel ay more or less, no, nandito po sa libro na ito. Okay? Ngayon po, ayun din pong ating Bill of Rights, no, yung Handbook on the Bill of Rights. Ito po yung ating libro na kung saan ay nandito po nakalagay yung ating tinatawag nating Bill of Rights, no? Ito ay panangga po natin sa pag-perform ng sovereign function ng ating pamahalaan, no? Ano inherent duties or inherent powers po ng pamahalaan ay tinatawag nating police power, the power of eminent domain, at saka yung the power of taxation. Siyempre po, pag na-exercise po ng ating estado ang kapangyarang ito, ay more or less mayroon pong apektado dyan, maaaring apektado po dyan yung ating buhay, life, liberty, no? Property, no? Kaya nandiyan po sa ating saligang batas, no, kung paano tayo isasagip, no, at gawin nating sandata o sandalan ang sinasabi nating Bill of Rights. May kinalaman yan sa arrest, no, search and seizure, custodial investigation, at saka yung cyber warrant kung tawagin po natin. So, nandyan din po kung kailan tayo pwedeng arestuhin ng walang warrantless arrest, no? At kailan tayo pwedeng search yung ating bahay, yung ating properties, no? At sa ilalim po ng sa ating batas at saka sa ating po mga jurisprudence o mga desisyon na ng ating Korte Suprema. Okay? So maraming salamat. At saka po, para naman tayo ma-notice po ng algorithm ng YouTube, subscribe, share, and like na po ninyo yung ating mga videos, no? At kasi po, kailangan kong tulong ninyo kasi po ang ating objective is makapag-hit man lang po tayo ng 1 million subscribers before the end of this year. So tulungan po nyo, kung malaki pong moral booster po sa akin yan, no? Kung kayo kung matutulungan po ninyo ako. Okay? Maraming salamat. Alright? So, okay, magpatuloy po tayo. Ang ating pong tatalakayin, no, sa ating episode nito ay may kinalaman po ito sa sulat po sa atin ng isa pong subaybay po sa atin. Siya po ay naninirahan na ngayon sa
Canada. Okay? May kinalaman po ito sa proseso ng tinatawag nating legitimation. Ano ba yung legitimation? Ang legitimation po kasi ay isa pong proseso yan, no? Na outside of the court na kung saan ang isang bata na pinanganak, tawag natin ngayon is non-marital child, na kung saan ay hindi pa kasal ang parehong magulang at pinanganak sila, syempre po ay sila may tuturing na illegitimate child. Pero ngayon ang tawag na po niyan is non-marital child. Ngayon, dito sa usaping ito ay tatalakayin natin yung sulat sa atin ng ating taga-subaybay kung paano ba magiging maituturing na from non-marital child, okay, o illegitimate child ang isang bata, ang isang anak, at magiging considered ito na legitimate child o tawag po natin dyan ay legitimation. At ano ba ang qualifications, ang terms and condition kung paano ma-exercise yung tinatawag nating legitimation na hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Okay? So, ang basic requirements po niyan ay una, ay kailangan yung bang biological parents, okay? At the time na na-conceive yung bata hanggang sa ito ay pinanganak, ay wala pong legal impediments to marry yung mga biological parents. Tapos nagkaanak sila. Okay? So, after that, ay nag-decide sila. Let's say after a couple of years, okay, nag-decide sila na magpakasal. Okay? Nung magpakasal sila, kailangan pa rin na at the time they get married, okay, wala pa rin silang legal impediments to marry to each other. Okay? Pag sa ganun, at pag nagpakasal sila, okay, yung kanilang anak na dating pinanganak na hindi pa sila kasal, ito na yun, dito na papasok yung tinatawag nating legitimation process na kung saan retroactive po yan, no? Pag na-approve po yung kanilang legitimation process, ang civil status po ng bata, no, from the time of birth ay magiging legitimate child na po siya or marital child na po siya and entitled to all the rights and privileges doon sa ating batas po. Okay? Na hindi na kailangan pang pumunta sa korte. Kailangan lang ay importante na during the time na pinanganak yung bata, conceive at saka pinanganak. At second, at the time na nagpakasal yung parents, biological parents, wala pa ring legal impediments to marry. Ay ano bang ibig sabihin ng legal impediments? Bay, siyempre po, ay pag nag-asawa sila, pagkasal sila, ay legal impediments na po yun. So, hindi po pwede na. Okay? Hindi pwede mag-avail ng legitimation process ang biological parents na may legal impediments to marry. Okay? Ngayon, ano bang requirements? Una, okay? Lalo na nasa Canada na kayo, ay pwede naman kayong mag-apply online, no? Upang kumuha kayo ng requirements. Una, mag-apply kayo online sa PSA, no? Sa kanilang website, na magpa-issue kayo ng sinumar, Certificate of No Marriage. Okay? So, importante yan. And then, kailangan din ninyo na kumuha ng certified true copy, no, sa PSA, no, ng inyong marriage contract. Okay? Pagkaintindi ko sa Pilipinas, kung hindi man sa Pilipinas, of course, makakuha din kayo dyan sa Canada, no? And then have it authenticated dyan sa ating Philippine Consulate. Alright? So, pag meron na kayo nito, meron na kayong sinumar, okay? Meron na kayong certificate na wala kayong legal impediments, no? At saka nagkaroon na kayo ng certified true copy ng inyong marriage contract, ay pwede ninyong i-file ngayon yan, no, dyan sa Philippine Consulate na pinakamalapit kung saan kayo nakatira. At hindi na kailangan pang pumunta kayo o umuwi kayo dito sa Pilipinas just for that purpose, no? Kasi authorized naman po ang ating Philippine Consul na siya po ay magkaroon ng jurisdiction dito sa usaping ito, no? Pag ang isang Pilipino ay nasa labas ng ating bansa. Okay? So, doon nyo ipapile, and then yung ating Philippine Consulate naman with some paperwork, ipo-forward po niya ito dito sa ating civil registrar na kung saan at through the PSA na kung saan pinanganak ang inyong anak, no?
para sa ganun magkaroon ng annotation sa kanyang record of birth. Kung sa ganun ay nagkaroon na ng legitimation process. Ang epekto ng legitimation process is that, tulad sulat sa atin ng ating viewers, no? We will not just mention yung pangalan niya for privacy purposes. Kasi ang ginamit ng pangalan kasi nung bata at that time na pinanak siya, siyempre yung apelido nung kanyang biological mother kasi hindi naman sila kasal. Okay? So, automatic po yan. No? Pag hindi kasal ang magulang, automatic po yan ang gagamiting apelido ay yung surname ng biological parents. Except, no? Kung at the time na kinasal sila o napanak yung bata, ay inacknowledge ito ng biological father at the time ay effective na rin yung tinatawag nating Republic Act 9262 kung hindi po ako nagkamali na kung saan inaalaw na yung biological father na mag-execute ng affidavit o kasulatan na kinikilala niya yung bata, no? At authorizing them also to use his surname kahit na hindi pa sila kasal. So, thereby amending Article 176 ng ating Family Code, no? So, pwede niyang gamitin yon. So, but in this particular case, kung 11 years old na daw yung kanyang anak, no? Nakalagay nga doon, unknown yung father in this case, okay? So, kung applicable na sa kanya yung nasabing batas na yon, no? So, that means pwede niyang gamitin ito at i-invoke ito na kung saan pag na-approve po, nagkaroon ng annotation doon sa civil registrar, no? ng Pilipinas, no? Ang kanyang legitimation process ay pwede po niyang gamitin yun sa kanyang ang apelyido ng kanyang biological father. Okay? So yan po ang ating tatanda, no? So sa mga pamilya na ganito po more or less ang inyong situation, you can invoke this particular law. Okay? So maraming salamat and I hope itong video po natin ay nakakatulong po, no? Sa inyong mga usapin. At of course, do me a favor, paki-share po, no? And like po ng ating mga videos para po ay ma-notice tayo ng algorithm ng YouTube. Okay? And please naman, do me a favor, paki-subscribe po, no? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Okay? O pag natulungan nyo ako na mahagip po natin yung 1 million subscribers po natin bago po magtapos ang taon ito. Okay? Maraming salamat po and I see you again, no? In the next upload po natin, in the next video, or even in the next live streaming po natin. Pakiclick lang po yung notification bell upang sa ganun ay meron po kayong notification matatanggap, no? And then wala po kayong mamimiss, no, sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and God bless.